So, good morning po sa ating lahat. Sino po rin yung pinagpaalam ng ating pong Panginoon? Amen. So, buti po. Yan, so kumbaga, dapat na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. And so, bago po tayo mag-start sa passage, may disclaimer lang po ako. Every time po na tumatayo kami dito, or minsan pag tumatayo ko, minsan may nasasabi sa akin, medyo no, parang magawa natin, medyo no, parang napapatama mga ba, or pwede mo na so, disclaimer lang po, every time po na tumatayo kami dito, hindi po natin lagi intention na magpatama or magdirekta ng tao. And it's will never be our intention. Pero kung may masabi po kami, yung marinig po kayo, especially sa Word of God, hopefully, hindi po siya mag-result para po hindi lang po kami masakit. Hindi lang po kami usually masakit magsalita for the sake of being masakit or harsh for the sake of being harsh. Pero, minsan may mga bagay po kami kailangan sabihin na nakakayin po sa salita ng Diyos. Whether masakit ng o hindi. Minsan kasi ganito, nabibili ako sabi ko, Lord, parang itong word na to, itong word na pinibigay mo, parang sa amin to, or sa amin to. Like sa sabi, kapag nag-preach kami dito, or nagtuturo kami kaya sa Maria sa amin, yung tinuturo namin, hindi lang ito para sa inyo o sa mga nagtuturo. Kami din po yung tinatamahan nito. Kaya yung topic natin, yung tema natin, na pinapag ko sa mga about holiness, about kamanalan. Alam niyo po kung ano yung pinakauna pong pakinggan sa buhay po natin. Yung pinaka-kalawang mo ng buhay natin ng Kristo natin. Sabi ko kayo sa feeling ko, pag binabalan ng topic ito, magkakalagsan po tayo. Kasi bakit? Kasi kabanalan niya yung tinutuboy eh. Isang pinaka-magandang topic, sabi ko sa resurrection topic, para siyang tabu, para siyang illegal word na sabihin sa mga Kristiyano. Kasi ito daw po yung sinabi mo, maraming nakakamaan, maraming naglagas. Pero ang pinaka-magandang po ito, dahil pinag-play every time pa ako kumain dito, or pinag-play ako, sabi ko, Lord, sabihin niyo lang po yung kailangan ng sabihin. Ito na po yung bahan ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, pababa daw po sa amin ng pulpit ko, patuloy na daw po ng tao dito ng tatay namin. Isang natutuwa ng yes, may natutunan. Pangalawa daw po, galit pa. Kasi pinito nila sa dito ng kapahan namin, sila yung pinupunto namin, sila yung nag-direct namin. Yung pangatlo, wala daw po nahintindihan or yung parang wala na. Okay. So, I pray, sana nagpo tayo sa unang tao. Or kung meron man, masaktan ng buhay sa salita ng Diyos, I pray na namin ito po. Nandala po tayo dito sa pagsisisi po ng Diyos sa kasalanan. Kaya po yung lukot na namin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat Panginoon sa biyaya. Salamat po sa grasya. Salamat sa habot niyo po Panginoon sa bawat bagsak. Salamat sa binabot niyo po Panginoon. At patuloy Lord, dalangin po namin. Buksan niyo po yung puso namin, ang isipan namin Panginoon. Lord, natawanin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakasala. Tawanin niyo kami Lord, kung meron po mga maliliit, maraming kasalanan na nagagawa namin mga tago o kayong Panginoon na kasalanan. Dalangin po namin Lord, yung passion niyo, yung binayad ng Panginoon. At sa pag-aaral po namin ng iyong salita, o Diyos, dalangin mo po kung ano mo mga bagay na kailangan linisin, ayusin, kailangan mga bagay na kailangan baguhin po, especially po sa puso po ng bawat sa puso namin, sa puso po Panginoon. Baguhin niyo po ito, Diyos. Linisin po kami ng iyong madalado po. At patuloy Lord, pag-ipadala niyo po ang mga kamusta, mga makikinig na ito, at pagpalala niyo po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat nga po ito po namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, palapalan po natin sa Lord. Ayan, so kapag yung passage po natin sa umaga na ito, nakikita po natin sa Colossus chapter 3, verse 1 to 4. Colossus chapter 3, verse 1 to 4. Ayan. Colossus chapter 3, verse 1 to 4. Iba po rin ito familiar na, pero ito pala ito yung pag-aaralan natin. Sabi sa Colossus, verse 1, ang bagong buhay kay Kristo. Kung kayo ay waling binuhay na kasama ng Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas, na pinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,
hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Or, kapag si Kristo ng inyong buhay ay nahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. So, nilinaw po ng title, Our Life in Christ. Bagay po yung pinaka-message na. Kasi, especially pag tinatawag yung verse 3, tinutukoy nito yung buhay natin in Lord. Or ano ba yung kalagayan ng buhay natin sa ating Panginoong Jesus, sa Diyos. Lalo na po, hanggang nabubuhay pa tayo sa mundo na to. Hanggang nalilito. Kasi wala ka na pala tayo po tayo. Makakilala kayo para sa mga buhay. Tayo po yung buhay natin at nilagay na kasama ng Kristo or yung tayo. Mamaya, pag-aaral natin yan. Pero yung tayo. And pagdating sa Colossus, konting background lang po. Itong Colossus, ang pinaka-outline niya, simple lang. Yung mga mananampalataya, yung mga believers daw po, are kumpleto. Ibig sabihin tayo daw po ay ganap. That means, kumpleto tayo kay Lord. Walang pagkulang, walang anong kailangan. Kasi, yung pinasa natin itong buong chapter, itong Colossus, isa lang po ang outline niya, isa lang po yung message na. Lahat ng mananampalataya, kumpleto na sa Panginoon Jesus. Kita po natin yan. Yung pinaka-background nito, yung church ng Colossus, never siya napuntahan ni Paul. Kung binasa niya yung makakita yung sabi ni Paul, kung lolobin ng Lord, nawa makapunta ako sa inyo, personally. Pero hindi siya nakapunta ron. Ngayon, paano nagkaroon ng church sa Colossus? Simple lang daw po, yung nag-mission si Apollo sa Efeso for 3 years, yung ibang mananampalataya na nakakilala ng taga-Colossus, pag-uwi nila sa Colossus, sa lugar nila, nag-start sila ng church. Kumbaga, nag-start sila mag-ipon ng mga mananampalataya. Pero itong letter na to, pinadala ni Pablo sa mga taga-Colossus kasi nagkaroon sila ng problema. And yung problema nila, malala. At yung church ng Colossus, hindi nila, karamihan ng congregation nito or karamihan ng mga mananampalataya, nandiyan ko, puro mga hintil. Alam niyo ba yung mga hintil? Hindi po masamang word yun. Yung mga hintil, ito daw po yung mga tao na hindi bayan ng Diyos or hindi tayo Israelita. So yun yung silip tawag sa atin. So kung hindi tayo Israelita, tawag sa atin mga hintil. And karamihan ng mga mananampalataya sa lugar ng Colossus, karamihan sa akin puro mga hintil. Ibig sabihin, mga hindi bayan ng Israelita. Pero yung mga Diyos sa kanila, pero hindi part or walang direct lineage. Ngayon, ano yung problema nila? Merong teaching na pumasok sa church nila na nanggugulo sa mga mananampalataya or ginugulo yung nilang pananampalataya. Dahil ito na lang yung problema. Ito yung isa sa mga naging problema nila. Ito nyo po ay isa na yung problema nila. Yung katatasan daw po, makukuha or makukuha mo sa pamamagitan ng karunungan or ng knowledge. Ibig sabihin, kapag mas tumatalino ka, mas dumadami yung alam mo, mas dumudunong ka, tsaka alam daw maliligtas. Kaya daw yung mga taga-Colossus, yung mga matatalino, yung mga maraming alam, hindi lang spiritual, physical, sila lang yung mga tinatawag superior sa church. Ibig sabihin, mas marami yung alam, dapat ako yung nasa taas, dapat mas ako yung maliligtas. Kaya ito isa sa problema nila. Pangalawa, since na marami silang karunungan or marunong sila, makatalino sila, at karunungan yung pinakamahalaga sa kanila, yung faith, yung pananampalataya, ay silly or useless. Ano silly? Katawa-tawa, walang pakinabang or walang tututuran. Doon po yung pananampalataya sa kanila. Kaya kung tignan natin yung Hebrews chapter 11, ito po yung sabi ron, yung pananampalataya, yung pagtitiwala, na magaganap yung mga bagay na hindi natin nangyayita or nangyayari. And yung pananampalataya, napakahalaga nun. So, mga pananampalataya sa atin, kaya ulit dito, tingnan nyo, minsan yung karunungan, nagiging danger siya kasi nagiging black age, nagiging reason siya, bakit nakikita. Kaya minsan, maganda na marunong tayo para tayo alam, especially sa Bible, sa ating verses, ano po yung background, yung theological, maganda yun. Pero, kailangan natin maging maingat. Kasi kung hindi tayo magiging maingat, yung parunungan, nagiging kayabangan. Yung parunungan, nagiging pride. Yung parunungan, nagiging ego. And minsan, yung parunungan, pag sobra lang tayo ng talino, baka yung pananampalataya natin, nawawala na. Or hindi mo ito nawawala na. Hindi na tayo nagbibihis sa faith. Nagbibihis na tayo sa kanina. Alam mo, nagbibisado mo. And ito yung sa mga naging problema ng mga taga-Colossus. Yung mga faith, yung pananampalataya, hindi na nila
hindi mahalaga sa kanila. And meron pang dalawa dito, medyo malalim kasi yung word. Pero pang-bawal ko lalaman. Isa sa mga naging problema nila ito, ina-avoid nila yung tawag ko, avoiding all joys of life and abusing the body for the security. Baga parang na ito, iwan ko na itong mundo na ito, or any bagay na maganda sa mundo ko, or hindi ko malulugan. Baga, yung mga bagay sa mundo ko para sa spiritual. Baga, ito yung ginagawa nila, parang yung pinapahirapan ko yung sarili ko, pinaparusahan ko yung sarili ko, para spiritually, lumakas ako. So, baga, diba, alala niyo po yung message ni Karen nasa diba, dinidisiplina. Pero yung disiplina nila, hindi lang basta disiplina. To the point na sobrang lalaki ng disiplina mo. Bigyan ka tayo sa example. Halimbawa, sa akin pumakmana ng mahalaga, especially sa mga kanya, mahalaga yung prayer fasting. Diba? So, na-encourage namin kayo, prayer fasting tayo, kasi yun talaga yung way of Lord na kumuli siya. Or doon tayo nakakagod ng kapagyarihan, kalakasan. Pero, yung prayer and fasting nila dito, sobrang na, to the point na, sa prayer and fasting, yung tipong, parang yung sa China, yung pang-monghe, parang nagtaguhan na, kasi for the sake of spiritual, yun yung nangyari sa kanila. Now, yung prayer and fasting, mahalaga yun. Pero dahil kung pinili niya sa inyo, dahil kung sinasabi sa inyo, kapag mag-prayer and fasting po kayo, pag-pray mo ng word, ano yung impression, ano yung focus of your Lord, gano'ng pagtagal, kailan, ano yung verse, gano'n. Mahalaga pa rin po na kinukonsulta natin siya. Kasi kung hindi natin pa kinukonsulta, sige, mag-prepare, fasting na po, basta bahala na. So baka po, katulad tayo dito, masyado po natin pinapay sa sarili. Baka, or to the point, sineseklod din natin, nakaisarito natin sa sarili natin, para maging sobrang spiritual ako. Kailangan ko gawin ito, kailangan ko ito, hindi gano'n. Yung isa pang problema sa kanila, ito, yan, if it feels good, do it. Kung sa palagay mo, masarap yan, maganda yan, gusto mo yan, gawin mo. Kasi, diba, kaya nakita niya may dalawang buwan po ng tao sa Colossus. Yung isa po, tinatawag nilang super spiritual. Yung isa naman, since hindi naman ako kaya, hindi naman kaya mag-super spiritual, tagal ko na lang kung yung gusto ko. Ibigyan pa namin sa context dito. Kung ano yung mga kasalanan na nag-involve sa Colossus, at ano yung mga uri ng mga tao, na bakit yung iba, sobrang spiritual. Kasi ang gusto ng mga taga-Colossus, isa lang, makapot nila yung perfection, yung pagiging kompleto, yung pagiging super spiritual na, yun yung naabot nila. And sa akala nila, makapot nila ito kung marunong sila. Pero kung hindi nila natin itong chapter 3, kailangan na dito kinukulit ni Pablo yung Colossus, pinapakita niya ito yung practical na paraan. Hindi yung tinuturo sa inyo, hindi yung umasa sa inyo, hindi yan. Tingnan natin. Kaya pag tinanong po natin sa pinakauna, first, bibigyan ko lang kayo ng tatlong bagay dito. Namimita po natin. Tatlong S. Seek, set, tsaka submit. Ito po yung buhay natin kay Kristo. Itong buhay natin na ito, must be continuous or tuloy-tuloy. Now, hindi natin dinidisregard lahat ng ibang bagay, mahalaga yun. Pero, kailangan mo natin balansin. Kung masyado tayo matalino, balansin natin. Spiritual naman, kung masyadong spiritual, balansin natin, practical naman. Hindi tayo inaalis ni Lord sa mundo na ito. And yung perfection, sabi nito, kompleto na tayo kay Word. Pero yung perfection, mas ma-achieve pa natin yan pagkasama natin si Word. Kasi sabi nito, una, seek Christ in the things that are above. Pag tinanong natin yung verse 1, sabi nito, Colossus chapter 3 verse 1, sabi nito, kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa Diyos. Ano po sabi? Hanapin ninyo ang mga bagay sa verse. Pakatawag ng verse. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo. Sa English, makalagay po yan, seek the things that are above where Christ is. Dahil pa, sabi ko, seek the things that are above. Hanapin na po natin yung mga bagay na nasa itaas. Ano po yung nasa itaas? Tingnan mo. Isabi mo ba? Hanapin mo ba kung ano meron sa kisame? Hindi, sabi nito, ano yung hanapin natin sa itaas? Nasa langit o nasa daw po si Kristo, nasa ng ating Panginoon Jesus. Nasaan po ba ang ating Panginoon Jesus ngayon? Nasaan po? Wala po siya sa kisame. Sabi nito sa verse, nasaan? Nasa kanang trono ng Diyos.
And nandun po si Kristo. Ngayon minsan, minsan may karang ko. Nasaan si Lord? Nasaan si Jesus? Kailangan ko si Kristo. Minsan naman sa atin, nasa puso ko, or minsan nasa paligid natin, or minsan, kung may presence siya, minsan naman sinasabi, nasa kanan ng trono ng Diyos. Sa Colosas, ang sinabi nito, ang ating Panginoong Jesus, nasa kanan ng trono ng Diyos, nasa luplugan ng Diyos, kasi umakit siya. Pero bakit minsan sinasabi natin si Lord nasa puso natin? Bakit minsan sinasabi natin si Lord nasa lahat ng dako? Kasi, kailangan mo natin maunawaan, pero yung Trinity, or yung mystery ng Lord yun, yung Holy Spirit yung nasa puso natin, na binigay sa atin ng Diyos, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, ito yung tanda, yung tatakting binigay sa atin ng Diyos. Bilang tatak or tanda na tayo mananampalataya at tayo may natutusin. Pero ang ating pong Panginoon Jesus, literal sa atin ng Bible, siya ay nasa kanan ng trono ng Diyos. At kaya sabi nito sa Colosas, ang hanapin natin yung mga bagay na nasa langit. Yung mga bagay patungkol kay Kristo. Ang hanapin natin mismo, hindi na yung mga bagay, especially si Lord mismo. Siya yung isisip natin. Kaya sabi nito, seek Christ in the things that are above. Ngayon, pag tinapos natin sa verse 1, sabi nito, kayo ngayon po yung binuhay. May kita natin to sa sa illustration natin sa baptism. Diba yung mga baptism? Sino yung mga baptism? Baptism, sino mga baptism? Yan. Diba nalala ko yung natuloy pa sa baptism, hindi nakakapagligtas. Ano po yung baptism? Tanda lang siya na tayo inilibing na at muling binuhay. And doon po tayo, ano yung inilibing? Ikaw ba, sa tubig, tinayahan ka na, nakakadulin na sa dagat, or sa ilog. Diba hindi naman, inilibing yung lumang pagkatao at muling binuhay kasama ni Kristo. Ibig sabihin, bagong pagkatao. Kaya kung bago tayo, bago ka na, sabi mo sa katabi mo, bago ka na, ang hahanapin natin, mga bagay na bago. Kaya tignan mo kung gusto mo natin hanapin si Kristo, gusto mo natin hanapin yung mga bagay na tungkol kay Kristo, isang bagay lang po, simple lang. Iwanan natin yung mga lumang bagay. Iwanan natin yung mga bagay na nakalipas, iwanan natin yung mga bagay na lumang natin pagkatao. Nalala ko po, hindi ko alam kung familiar kayo may experiment noon sa TV. Hindi ko alam po ng channel, nakalimutan ko siya. Yung parang yung mga kasabihan daw natin, tinry nila, sa example na yung hindi raw marunong tumingin sa pinagalingan, hindi makakapit sa parawanan. So, hindi ko alam kung familiar kayo. So, minsan ginawa nila, parang experiment sila. Ang ginawa nung host, kailangan daw, habang naglalakad ng tao, nakatingin siya sa likod. So, ginawa nila sa isang highway. Tapos, syempre, habang naglalakad ng tao, ano yung nangyari? Yung chance na madapa, yung chance na aksidente, makabangga, todo. Literal naman talaga, sabi ng kasabihan, ang hindi lumingon. Sabi lumingon, hindi sinabi tumigil. Negets nyo, pero minsan kasi dito tayo, gusto natin sumunod kay Lord, gusto natin kasi si Lord. Pero yung tingin natin, yung tuon natin, nandun parang sa lumang bagay. Sa lumang buhay natin. Imagine na natin, di ba? Nakita ko doon. Palagay nyo may pitapong drums na nasa hanggang to. Hindi. Pero, ito lang yung simple rin ako. Gusto natin sundin si Lord, gusto natin hanapin si Lord, gusto natin si Lord. Kailangan natin kalimutan yung mga bagay sa nakaraan. Yes, titingnan natin sila, alalahanin natin sila. Pero ibig sabihin nun, doon pa rin ang focus natin. Pwede sila maging stepping stone, pwede sila maging panimula, pero yung mga bagay na yun na nasa nakaraan, kailangan natin kalimutan at iwanan. Kaya dito, pag tinanong natin yung verse 5 at 7, basahin mo natin. Isa po sa mga halimbawa na sinabi ni Pablo, na kailangan natin iwanan, or hindi ba yung buhay natin dati na kailangan natin alisan at alituhan, or hindi na natin kailangan pagtulan ng pansin. Verse 5, sabi nito, kaya dapat mawala sa inyo ang pagdanasang makalaman, ang pakikiapit, kahalayan, mahalin na sinulo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman ng sanggol ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 6. Dahil dito, natanggap ng parusahan ng Diyos ang mga taong ayaw masama sa Kanya. Kayo man ay namuhay din, ayon sa pagkakal ko, ng kayo pinagaharian pa ng mga ito. Nakita niyo po, sabi dito sa 7, kayo man ay namuhay din, ayon sa mga pitak ito, ng kayo ay pinagaharian pa ng mga ito. Pag tuloy natin sa 8 hanggang 9, ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, ng buot, ng sama ng loob,
Iwasan na ninyo ang mga panlalait, malasong pananalita, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat ginubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao at inyong mga gawa nito. Pero nakikita natin, kung tayo muli binuhay, binago, yung buhay natin, hindi na katulad ng dati. Yung luma, iniwan na natin. Yung luma, nakalipid na. Ano na yung meron sa atin ngayon? Yung bago na. Sa verse 5 to 7, pag tinanong mo lang sa English version, verse 5, sabi nito, verse 5, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Dahil ko yung sa paisa na ito. Nakainin ko dyan po, put to death. Ibig sabihin, ano mo gagawin natin? Patayin na, iligit na, kalimutan mo na. Pagdating naman sa 8, ang sabi ron, put, but now you must put them all away. Pag tinan niyo itong dalawang passage na ito, may dalawang kasalanan dyan. Panis po. Yung 5 to 7, ang tinutukoy niyan, sexual sins. Yung sexual sins, ito yung mga kasalanan, specifically related siya sa immorality or sexuality. Sabi nito ng Bible, yung mga ganitong kasalanan, ilibig na natin. Ibaon na natin, or sa pinakamababaw na salita na lang po, sexual sins, pagiging makalaman. Pagiging fleshly. Kung yung mga bagay na dati natin ginagawa, dati mong minanasan, dati mong dinedesire, sabi natin, ilibig mo na. And yung sa 8 to 9, sabi nito, put away, ilayo na natin, yung mga social sins. Yung sexual sins, mostly, nakukomment natin to individual, tayo. Kaya minsan sinasabi namin, hindi namin alam kung ano yung kasalanan nyo, physical, emotional, spiritual, alam kung ano yung kasalanan na ginagawa nyo, abok, or ganyan yan. Pero, maybe, iba sa atin, may ilan sa atin, guilty dito. Pagdating po sa 8, mas guilty po tayo dito, social sins. Kaya nyo po basahin po muna natin yung verse 5. Ang sabi ng verse 5, patayin na po natin yung nanasang kaalaman, pakikiapin, kahalayan, mahalay simbolo ng damdamin at nasa, gimit tawag din kasakiman, natinuring bilang sa uri ng pagsamba, Diyos-Diyosan. Sabi nito lahat ko, patayin na natin. Sabi ng 6, sabi lahat ko, dati tayo mga ganito, pero hindi na ngayon. Kasi sabi mo, bago ka talaga. Napakasa, sa 8, sabi nito, ano yung pagkawin natin, ano yung tatakawin natin. Dahil niyo pa, galit, poot, sama ng loob, iwasan ninyo ang panlalait at malasong pananalita. Kailan natin nakukomit ng mga bagay na to? Sa kapwa natin. Diba, pwede na bang magalit sa sarili mo? Dilit ako sa sarili ko na yun. Ito na yung mga ganong bagay. Pero sa natin nakaplay galit. Sa kapwa natin. Sa natin nakaplay yung poot. Sa kapwa din natin. Sama ng loob. Panlalait at malasong pananalita. Diba kaya yung mga bagay daw po na kasalanan natin, limit na natin. Yung mga kasalanan naman na nagkakomit natin, nagagawa natin sa kapatiran, sa kapwa natin, itakbil na natin. Ito yung sasabi ng passage natin. Kaya sabi dito ng 9, tuloy ko natin sa 9, huwag kayo po sinungaling sa isa't isa, sapagkat inubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hindi tayo po, kaya ano man po yung kasalanan natin, ano man po yung mga bagay na meron sa atin, dati, tinakbil na natin, tirahan na natin. Di naman po sa tayo mga zombie, ano mo kayo, zombie ba yan? Yung dati kong gano'n, patay na, binuhay pa. Diba, hindi naman tayo doon. Sabi ko, binuhay na tayo, muli, binago. Then, kung gusto natin sumunod kay Lord, ano yung mga bagay na kailangan natin talikuran, iwanan, gusto natin i-seek si Lord, kailangan natin po na iwanan ang mga bagay na to. Ano man yung mga personal sins, individual sins na nakakomit nyo, natin, o iwanan na natin, living na natin. And yung mga sensual, yung mga social sins, mga salamat natin, mga salamat sa kapatiran, tapunin natin. Diba kaya bakit nyo, napakahirap sumunod kay Lord eh. Yung sa baso, sabi nila, deny yourself, tapunin niyo yung sarili. Kasi bakit? Kasi kung gusto talaga natin sumunod kay Lord, kailangan natin mamatay sa sarili natin. Ito napakahirap gawin nun. Kasi bakit? Aminado tayo, alam natin sa sarili natin, na meron pa rin tayo kahit papaano sa mga kasalanan na to.
or meron pa tayong mga pumikito, or may mga struggle pa tayo sa mga kasalanan na to. Pero ulitin ko po, kung gusto natin i-seek si Lord, gusto natin yan sumunod kay Lord, simple lang, iwanan natin itong mga bagay na to. Pangalawa, set saan po natin set our minds on heavenly things, not on earthly things. Sa mga bagay lang po na makalangit, at hindi sa mga bagay na makalupa. Pag tinanong po natin yung kanina yung context, diba? Sabi ko po sa inyo, ang ginagawa ng mga taga-Kolosa, simple lang. Pinagtutunan nila yung mga bagay na panglupa. Ano man lupa? Isa nga nilang problema, diba? Sinusunod yung sarili ko. Masyado po ginigin yung knowledge. Isa sa mga problema nila. Kasi bakit? Kasi ang pananaw nila, ang tingin nila, ang alam nila, or may alam natin, pananaw natin, kapag mas magaling ako, mas magaling ginawa ko dito sa mundo na to, maybe baka maging, imagine ko yung langit. Diba? Pinakamagaling ko din yung mabuting gawa, yung pagiging mabait ka, maging mabuti ka sa kapwa mo, kahit kanino, mabubuta ka sa langit. Pero tanong mo ba, yung kabaitan ba yung basihan ng Diyos para pumasok tayo sa langit? Oo, hindi. Diba hindi naman, bakit tayo maliligtas? Bakit tayo sa tao maliligtas? Dahil kanino? Kay Kristo. Dahil bakit? Ano yung ginawa ng Kristo, di ba? Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At yung parusa na nararapat para sa atin, ano pa nangyari? Kinuha ng Kristo, inang Kristo. At umakit sa langit. Ito pong gagawin natin. Kaya pa sa atin, kailangan po natin manampalataya. And isa pa sa mga nilidisagay ng mga taga-Kolosas. Imagine mo, nung time nila, dinidisagay nila si Lord, pero ilang years pa lang naman si Lord yun. Paano pa sa panahon natin? 2,000 years pa doon. Napakatagal na yun. Isa na nanonood ako ng mga debate. Sabi nila, kung pakitahan ng ebidensya, archaeological, historical, na mga evidence talaga ng buhay sa Kristo. Di ba? Kung hindi tayo magaling ng tao, ano yung sasabihin natin? Tapos yung mga debate pa yan, yung mga arguments pa yan, na hindi ba ito? Hindi, ito, inapot ito. Hindi, ito sinabi, hindi ito totoo. Pinigil na ito. Pero yung pananampalataya, para sa sana mga mananampalataya, whether nakita man natin si Lord or hindi, kung tayo nananampalataya sa kanya, alam natin na buhay siya. And kung tayo nananampalataya, alam natin yung parusa na dapat para sa atin, dahil sa mga kasalanan natin, tinubos ni Kristo. Hindi man natin siya nakita, hindi man natin siya naranasan, nakasama, wala naranasan pala natin siya, hindi natin siya nakita physical, literal. Pero kung nananampalataya tayo sa kanya, sabi ng Bible, maniligtas tayo. Sabi ni Lord, sa John, hindi ko malawag sa John yun, di ba? Mapalad yung mga nananampalataya kahit hindi siya nakita. So yung sabi ko, mapalad yung pala eh. Yung mananampalataya ka. Amen? Kaya dito pag tinang mo natin, saan natin isa-set yung isip natin? Doon sa mga bagay na makalangit, at hindi sa mga bagay na makalupa. Pag tinang mo natin yung verse 10 to 11 ng chapter 3, same chapter. Sabi dito, isuotan ninyo ang bagong pagkatao ng patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya sa kalagayan nito, wala nang pagkakaiba ang Griego, ang Hudyo, ang tulig, ang Bibli, ang dayuhan, ang mabangis na tao, nalimit, nalaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siyang nasa inyong lahat. Diba kaya sabi nito, ang hanapin natin, set natin, mag-isip natin sa mga bagay na makalangit kay Kristo. Pag tinanong po itong 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Hindi lang basta sinet, yung isip mo, yung puso mo, yung mo lang basta sinet, sinuot mo rin. Ano yung isuot natin? Yung bagong pagkatao na mula kay Lord, na mula kay Kristo. Kaya sabi nito, tinan niyo po masaya na po rin 10. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. At sabi na sa dulo, upang lalo ninyo siyang makilala. Nakikita niyo po, mahalaga na marunong tayo. Mahalaga na marami tayong alam. Mas mahalaga nga ito, nasa natin yung Bible, may outing ng Bible. Mahalaga yun kasi sa ganung way, matutulungan natin ang sarili natin para mas hindi makilala si Lord. Pero sabi nito, kung isusuot natin yung bagong pagkatao, na patuloy na napabago, may kilala natin sa Lord ng Busan. Kasi bakit? Yung pagkakilala kay Lord, yung pagkakilala spiritually, yung pagkakilala completion or perfection, hindi na siya nakukuha
kung marami kang alam. Nakukuha rin siya kung na-apply mo. Hindi sapat na alam mo lahat ng mga terms of Bible, hindi sapat na alam mo yung Hebrew or Greek or Aramaic pa man ng language na yan. Hindi sapat yun. Mahalaga na nabasa mo, natutunan mo, naunawakan mo, na-apply mo. Kaya ngayon magbabago ng buhay, continuous, balik-balik, sabi ko sa diba last week, yung pamumuhay natin, yung kabanalan, continuous siya. Hindi lang siya natapos sa isang pagkakataon, tapos na. Well, ano yung pagiging banalan? Yung kabanalan po, sabi kasi ng Corinthians, yung ginawa ng Diyos ng mga kasalanan si Lord upang tayo maging katwiran ng Diyos. Nung nangyari yun, nung nanampalataya tayo kay Kristo, yung kasalanan natin, napunta na kay Kristo. At yung kabanalan, yung katwiran, yung kalinisan, na namin Lord, namin Jesus, napunta sa atin. Kaya mula na nanampalataya tayo, wala nang niwala ka si Kristo, ang iyong tagapagligtas, ang bilang tagapagligtas, Panginoon ang buhay mo, naging malinis ka na, naging banal ka na, naging mabuti ka na. Hindi siya, after ng moment na yun, doon nangyari yun. Ngayon yan, tinatawag tayong pagpapaging banal, or sanctification, pagbabago. Kaya sabi ng Korinto, yung pagbabago natin, from glory to glory. Ibig sabihin, binabago tayo ng Diyos unti-unti, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Hindi naman bakit, may kasalanan ka ngayon, yung kasalanan mo pa rin sinusunod. Kung nanampalataya tayo kay Lord, na-apply natin yung kanyang salita. So, bago tayo, kaya sabi ng First John, yung salita ng Diyos, para siyang tubig. At ano ginagawa ng tubig? Nililinis. Yung salita ng Diyos, malinis sa tubig, yung nililinis sa atin. Ano man yung parumihan, ano man yung imperfection, ano man yung flaws, ano man yung mga lapses natin. Dahil sa salita ng Diyos, kung nanampalataya tayo, ina-apply natin sa buhay natin, unti-unting nalilinis. Unti-unting nababago. Kailan niyo po malalaman na talagang isang tao na nanampalataya kay Lord? Kailan niyo malalaman na tao na ito talagang seryoso kay Lord? May nababago sa buhay niyo. Unti-unti. Yan po sinabi after na ito, bago na kayo lahat. Unti-unti. Kasi may masama ko, magbago ka na talaga. Sinasabi ko sa iyo. Kasi may kita niyo yun eh. Di lang siya ngayon. Di lang siya mamaya. Tingnan niyo po after 5 years. Halimbawa, balikan natin dito sa mga socialists. May mga socialists na pinag sa verse 7. Ito lang ako mag-release. Sabi nito, kaya ngayon kapilan niya yung lahat ng galit. Magagalit mo ka ba? May iba yung pasensya mo. Pagpigil mo siya ng sagot. Okay na yan. Pag-tweet ka ni Lord. Papagtanim ka ba ng sama ng loob? Diba? Kasi kung may kita natin na binabago tayo ng Lord, unti-unti eh. Kung ngayon, yung magagalit ka, kunting bagay lang, hindi na nakakadyan doon na pag-pray mo, Lord, ito naman yan po ako. Bukas, nanginis ka na naman, pag-pray mo pa rin. After isang linggo, tingnan mo. After 1 month, tingnan mo. After kalahating taon, isang taon. Kung yung pagpapasensya ba, tumatagal, mahaba. Kasi ganun tayo kay Lord. Hindi lang siya isang moment. Unti-unti. Kaya po lagi sasabi sa inyo, habang tumatagal tayo sa church, or habang tumatanda tayo, tumatagal tayo sa pananampalataya, marami na sa bago sa buhay natin. And alam niyo po si Lord, hindi siya pamimili sa isang bagay lang. Kung mapagdaling ka ng samaan na loob, malakas ka magsimanganay na, marami kang mga ginagawa mo sa mga hindi binabago ni Lord yun. At halimbawa, ang pagkakamali mo ngayon, sinungaling ka, yung tama, ginagawa mong mali. Pag pinagpagin mo yun, unti-unti babawasan ni Lord yun. At kapag totally, hindi ko naman sasabi totally mawawala na yun. May time pa rin matatim tayo na makapagsimangaling, may time pa rin na matatim ka na gawa ng kasalanan. Pero si Lord yung nag-iingat sa akin. Kasi sabi ko sa verses natin kanina, ingatan tayo ni Lord. Si Lord yung nag-iingat sa akin, sabi ko sa Jude, para hindi magkasala. Ingatan tayo ni Lord, para hindi tayo maulit sa kasalanan, para hindi tayo maulit sa temptation. At dahil iniingatan tayo ni Lord, iniingatan ka ni Lord, yung temptation, yung kasalanan, kapag nakatagumpayan mo, kapag nakatagumpayan mo yun, yung isang bagay na yun, hindi naman totally tapos ka na, pero alam mo, kaya mo nalagpasan. Ngayon, ang ginagawa ni Lord, papaina pa, ano pa yung mga bagay na meron sa atin, ano pa yung mga imperfection. Kasi alam ko, sa buhay natin, especially sa akin, hindi ko sinasabing perfect na ako. May mga bagay pa rin na habang lumalakad tayo kay Lord, hindi natin nakikita.
ng kasalanan. Ito yung pinakamasarap kay Lord. Hindi niya binabagsak lahat ng kasalanan natin. Kasi pag binagsak sa atin ng Panginoon lahat ng kasalanan natin, hindi natin kakayanin. Mayroon pang mga kasalanan deep inside ng puso natin na tinatago natin. At ang nakakaalam doon si Lord tsaka ikaw. Or minsan may mga kasalanan, may mga traumas, may mga bagay sa buhay mo na hindi mo malalaman later on sa buhay mo. Na kaya pala ako namindan ko kasi hindi pinagkaanan ko pa rin natin sa akin. Pero kung isinusuko natin kay Lord yun, pinapabago natin. Nasabi rito, magiging tayo na mabago. And ano yung pinakaitin nito? Hanggang sa maging kalarawan natin ng Diyos na naging sa atin at lubusan natin siya may kilala. Kaya pwede ko lang, Lord, lahat ng word na nalilitin namin, lahat ng word na nag-preach nito, especially sa Bible study, madala kami nito sa pagkamangha at pagkamangha sa Lord. Kasi the more na mas nakikilala natin si Lord, the more na mas mamangha tayo sa Kanya. The more na mas sinisik natin si Lord, the more na mas naging tayo ng Kristo. Eh, hindi yung pinaka-main goal ng buhay natin, Christ-likeness. Maging katulad ni Kristo habang nasa mundo na tayo na ito. Mapakita na Kristiyano talaga tayo. At mapakita talaga sumulang tayo kay Kristo. Kaya sabi mo sa 11, kaya sa kalagayan nito, wala nang pagkakaiba ang Diego at ang Medyo. Sa ibang verse ko yung Diego 15, tayo po yun. Ang tuli at ang tinuli, yung baka iba, matawasan nyo ha. Sa tradition po nila, mahalaga po yung circumcision o yung pagiging tuli or hindi. Hindi ako nagkakamali. Yung isang bagong sanggol na lalaki, bagong sila, 8 days, pinupuli na siya. Kasi tradition nila yun. Sa atin minsan, sa atin pa yun. Pwede ko pa yun. Hindi ganun. Huwag kayong iwasan niyo po. Sabi ito, ang dayuhan, at ang mabangis na tao, ang alipin ng malaya. Lahat daw po ng tao na to, ano man estado mo, marunong ka man, mataas ka man, mababa ka man. Sabi ito, lahat ng to, pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat ng to, pantay-pantay ni Kristo. Sabi nito, Banakot ng 11, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Nagkatsin po, nagkatsin po, si Kristo yung pinakamahalaga. Ngayon, bigyan natin ng practical na application. Medyo na paano natin ito i-apply ng pinaka-practical na natin. May naalala akong verse lagi pinapakasa sa akin ito. Philippians chapter 4 verse 8. English. Sabi nito, nasa doon, finally brothers, or mga kapatid, whatever is true, ano daw po yung anumang totoo, whatever is honorable, ano yung honorable, ang kagalang-galang, whatever is just, matuwid, pure, malinis, lovely, kaibig-ibig, commendable, kapuri-puri, at kapuri-puri. If there is any excellence, kung meron na daw anumang kagalingan, kausayan, if there is any worthy of praise, karapat dapat purihin. Ano po sabi nung nasa highlight ng verse? Sabay-sabay po. Think about these things. Practical, isipin nyo, anong mga bagay na totoo? Ilagay natin sa isip natin. Bakit? Kasi may iwasan natin yung pasisinungaling. Kung alam mo na mas mahalaga kung sabi ng totoo kaysa pasisinungaling, ito yung gagawin mo. Honorable, kagalang-galang, just, pure, lovely, commendable. Kung ito po yung mga bagay na nilalagay natin sa isip natin, praktikalan lang po, application. Hindi lang natin isipin, ito rin yung gagawin natin. Ito yung apply natin. Hindi lang mahalaga ng isip. Kailangan i-put natin, ilagay natin, i-stop natin, sabihin natin, yung bagong buhay. Hindi yung proud pa tayo na hindi yung proud pa tayo na hindi, eto na ako eh. By the way, mag-ingat po kayo dun ha. Bakit? Kasi kung lagi natin sinasabi sa sarili natin na eto na ako, pagsalangan na ako, hindi kasi ganun si Lord eh. Kapag may kasalanan, ay hindi imperfect sa buhay natin, binabago ni Lord eh. Sabi nga natin sa mga kapatid, dahil mahal ka ni Lord, sa sobrang mahal ka niya, hindi niya hayaan na manatili ka kung sino ka. Palagay niyo, pahayaan ni Lord na kung ano yung ugali mo, manatili ka ng ugali. Hindi. Pagpupuin ni Lord yung tutulungan na ni Lord. Dahil po sinasabi, sige lang, matutunan niyo po yan sa madaling paraan o sa mahirap paraan. Nasa niyo po yan. Pero kung talagang susundin po natin si Lord, isip natin yung mga isip natin sa mga bagay ng mga langit po. Magagawa natin yan. And daw po, maging-design po ng gusto natin.
na laging makilala si Lord, higit mas makilala mo siya. At pinakahuli, submit. Submit to Christ as our lives hidden on Him. Pag binasa ko natin yung verse na yun, sabi dito, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagaw kasama ni Kristo sa Diyos. Ang ating pong buhay, ang buhay ng bawat mananampalataya, nakatago po. Yung word na hidden, sa iyo siya hidden, or nakatago. Yung word na po na yan, ang pinaka-meaning niyan ay security, tsaka satisfaction. Security and satisfaction. Security means ano? Secured, assured, pananag. Nobel, rin sa susi, nakapadlak na. Wala na ibang makakaagaw, wala na ibang makakuha. Satisfaction. Satisfaction. Satisfied ka na kay Lord. Yung kita natin yung simple illustration lang. Yung secured, yung assured. Ano yung passage na ito? Kung nalalagay ko sa John, sabi ni Lord, walang sino mang makakapag-agaw sa atin. O wala pa sino makakaagaw sa atin ni Lord. Kasi bakit? Tayo ay hawak niya or tayo iniingatan niya. Dahil minsan katalit kayo, kinakatalit yung strength of my life, yung bridge na, sabi where the strength of my life, Lord, it doesn't matter what becomes my way, you are the strength of my life, Lord. So original po, sabi ko, I'm holding on to you. Sabi ko sa kapatid, palitan niyo. Dapat you're holding on to me. Kasi, hindi tayo yung mahawak kay Lord. Si Lord yung mahawak sa atin. Kaya sabi natin yung buhay natin, natatago kay Kristo. Sa Psalms, ini-explain ko bilang tayo po yung nasa ilalim ng kanyang mga pakpak. Tayo ay hawak-hawak niya. Kasi kung tayo po yung mahawak kay Lord, tayo yung kumakapit sa kanya. Kapag dumating yung panahon na nahihirapan tayo, kapag dumating yung panahon na nasaktan tayo, kapag dumating yung panahon na hindi na natin gusto yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, especially sa ministry or sa Christian life natin, bibitaw tayo. Susubok tayo. Kasi bakit? Mahirap pagtsagaan yung mga tao. Mahirap pagtsagaan yung mga tao sa paligid natin. Especially yung mga tao natin kung ano may ugali sa namuno. Pero kung iniingaran tayo ni Lord, kung si Lord yung may hawak sa atin, kung nakatago yung buhay natin kay Kristo, at talaga nakatago yung buhay natin kay Kristo, bumitaw lang tayo, sino yung mahawak sa atin? Si Lord. Si Lord yung may hawak sa atin, yung buhay natin nakatago sa Kanya. Kaya pag tingnan po natin yung passage natin, sa verse 3 sabi ito, yung buhay natin ang tago, hidden, yung buhay natin secured, satisfied na kay Lord. Hindi na natin kailangan maghanap pa ng ibang bagay sa mundo ito. Kaya pag binalitin yung mga passage natin, sabi ito ba, hanapin natin yung mga bagay ng mga langit, hindi yung mga bagay ng mga lupa. Kasi yung satisfaction mo, hindi sa mga bagay na nagagawa mo, hindi sa mga bagay na na-achieve mo, hindi sa mga bagay na alam mo, natutunan mo, or hindi sa dami ng alam mo. Ang satisfaction natin kay Lord, satisfied ka na kay Lord, security na kay Lord. Hinihingalan ka na kay Lord. Now, bakit natin kailangan mong submit? Diyan yung verse 13, dito pa rin sa passage na, hindi naman tayo lumalaya sa natin, sa context. Pero sabi rin sa 12, kaya kagaya kayo hinirang ng Diyos, minamahal at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapag-inis. 13, sabi ko, mapagpasensya kayo sa isa't isa at mapagpatawad. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Now, bakit natin kailangan mag-submit? Bakit dapat tayo mag-submit ni Lord? Visit ko sa passage natin. Apat na bagay lang po. Ang-flesh natin. Dahil daw po tayo may chosen, pinili, tayo may holy, banal, tayo may minahal, tayo may pinatawad. We are chosen. And then sa verse mo natin, 13, tayo po ay pinili. When sa nabi mo, pinili ka. Kaya hindi ka niya pinili. At sabi mo, si Lord, pinili ako. Diba? Kaya kung tinawag natin, ang sabi sa passage natin, sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ang sabi naman, ngunit kayo ay lahing pinili, mga mahaming ng pari,
bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, chosen nation, holy priesthood. Kaya kahit hindi tayo Israelita, hindi tayo dahil kay Kristo, dahil sa Diyos, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ano tayo? Pinili. Yun sinabi sa John chapter 15 verse 16. Diba sabi ni Lord, hindi kayo yung pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Kaya kung tayo pinili ni Lord, siya po yung pumili sa atin. At yung pagpapili niya po sa atin, hindi lang yung pinili tayo, binili mo tayo ng tungkulin, karangalan, binili mo tayo ng magandang kalagayan sa buhay. Hindi yun sa buhay natin, especially sa buhay na darating. Next, we are holy. 2 Timothy chapter 2 verse 21, ano masabi dyan? Flash na naman. Yan, sabi nito, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlat na katangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Yung malinis, sa English, ang word na ginamit dyan, set apart as holy. Ano po yung sabihin na holy? Pag tinanong natin yung meaning ng holy sa Bible, sarap yung sabihin ng set apart. Ibig sabihin, binukod, pinili. Kaya yung devotion natin kapag sa resurrection, sa Leviticus po sa Lord, ilaanan niyo ang ating mga sarili. Ano po sa English ang sabi nito? Consecrate, sanctify. Ibig sabihin, ibukod, ilaan, tubig. Yung buhay natin, pag natin yung focus ng 2 Timothy chapter 2, inilislit din yung gamit, mga gamit sa bahay. Yung mga gamit daw po na para sa mga malalilang gawain, sa mga marangan. Daw naman daw po mga gamit na ginagamit para saan? Sa mga ordinaryong pagkakataon, sa mga pang-araw-araw na paggamit. Tayo po, lahat po tayo ay pinaging banal. Lahat tayo ay banal. Sabi ko sa kami, magkatag na. Hindi po natin kaya maging banal. Kaya po natin sa tulong ni Lord. Kasi kung hindi po natin kaya maging banal, bakit po tayo magpagulong ni Lord? Bakit natin kailangan suotin yung mga sinasabi sa natin yung bagong buhay? Bakit pa tayo nilibig? Hindi naman pala kaya maging banal. Kaya din natin, ano po ang kailangan? Kailangan lang po natin magpasabi ni Lord yung pailalim sa atin. Kailangan lang po natin magpasako. Next, we are loved. May usang tayo mo, hindi ka. But imagine nyo pa, pinili na, pinaging banal na, pinili pa. Sa tao po, minsan tinakalimahanap yun eh. Diba? Pero sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, diba? Tayo umiibig sa pagkat ng Diyos, ang unang sinibig sa atin. Pagdating naman sa Roma chapter 5 verse 9, verse 8, nasabi ko doon, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kanino daw po? Sa atin. Kailan? Nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y masalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin, bilang mapapakita ng pag-ibig niya, mapapakita ng pag-ibig niya. At nakita niyo po kailan yun? Before pa tayo maging matuwid, before pa tayo maging malinis, before pa tayo maging karapat-dapat kalulunod sa kanyang mga. Kaya po, Diyos yung gumagawa nito, linis, ito kapaging banal. Si Lord yung gumagawa nito. Pinakawali, we are forgiven. Pinatawad na tayo. Colossians chapter 2 verse 13, ito sa passage. Sabi sa solid verse 13, sabi ito, kayo dating patay na dahil sa kasalanan, kayong mga hentil, na hindi saklaw ng pagtutuloy ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos, nandaw po, kasama ng Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, at pag tinuloy natin sa 14, pinawalang bisa ang lahat ng nagsulat na alituntunin laban sa atin, pati ang palalagutang kaunday nito. Pinawi niya ang lahat ng ito bago siya sa krus. Ang ito din ginawa sa atin, Lord, pinatawag na tayo. At yung John chapter 2 verse 7, nasabi rin ni John, kaya natin natin. Sumusulat ako sa inyong mga anak, dahil yung mga little children, mga anak pinatawag sa atin, sapagkat pinatawad namin yung mga kasalanan, alang-alang ng Panginoon sa kanyang pangalan, ni Lord. Kaya po tayo po pinili, pinalibanan, banal na, inibig, at pinatawad. Kaya po tinanong natin yung 13, ang sabi ng 13, Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po kung ano sa nakakalimutan natin mga Kristiyano? Simple lang. Nakalimutan natin ang pinatawad tayo ni Lord, kaya kailangan natin magpatawad.
Ano man yung kasalanan na ginawa sa atin, ano man yung sinabi, ano man yung nagawa, emotional man yan, intellectual man yan, physical man yan. Sabi ron, magpatawad kayo kasi magpatawad kayo ng Panginoon. And kung gagawin mo natin yun, kung gagawin natin yun, sige lang po, papakita natin talagang mahal na, talagang hindi talagang namin. Kaya isa po yung laging sinasabi sa atin, especially sa Bible, kung mahal mo yung kapatiran mo, mahal mo yung papa mo, patawarin mo. Diba kaya sa rin dyan, kung sinasabi mo mahal mo, si Lord, hindi mo naman mahal yung kapatiran mo. Sabi ng Bible, sinungaling ka. Kasi bakit? Paano mo magagawang mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapatid mo na nakikita mo, katabi mo, ilagay mo na sa grade ka. Isama ko na lang dyan. Patawarin mo na. Kung nakikita mo yan, hindi mo magawa ibigin, paano mo ibigin si Lord? Diba? Madali lang sabihin, mahirap gawin. Mahirap yung process. And hindi ko sasabi, mamaya, patawarin niya na agad. O bukas, patawarin niya na. Pero simple lang po eh. Dahil ko sasabi sa inyo, alam ko na kung gusto ko si Lord sa inyo. Nasa inyo na lang po kung susundin niyo si Lord sa inyo. Nasa inyo na lang po kung i-apply niyo ba, hindi. Kasi kung hindi natin susundin si Lord, natin yung apply, yung samahan ng loob, yung galing, yung nakit. Habang po yun na dyan. Minsan daw pa sabi ng isang panalagan, yung struggle daw po natin, struggle natin as Christians, hindi naman daw talagang dapat, struggle din. Alam niyo daw po ang talagang tulong din sa struggle. Simple daw po, delay obedience. Baka tayo yung struggle. Kasi niyo po, baka tayo yung struggle. Kasi yung pinapagawa sa Lord, ayaw natin gawin. Ano yung reason? Kasi sa puso natin, sa buhay natin, may natin pa rin makalaman. Yung mga bagay pa rin, yung mga kasalanan pa rin na natin sa atin. Kaya bakit? Kaya pag sumunod tayo, ano nangyari? Hirap. Pero ano ba yung kailangan natin gawin? At ang bagay, binibigay ko sa inyo. Seek, set, submit. Patuloy po natin seek si Lord. Iwanan natin yung mga bagay sa nakaraan. Set, tignan, suot yung bagong buhay. Submit, magpagaling tayo ngayon. Kasi baka out na tayo. Iingatan na tayo. Nasabi ng 14, chapter 3, nasabi nito, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig, ang bumulog ng ganap ng pagkakasa. Paano niyo po malalaman may pagkakasa? Simple lang, nagiging ko. Gusto niyo pa sa example, para makita niyo kung masama sa example nito. Sa pamilya, especially sa isang mga pamilya, kaya di pag-ibig. Kaya ano yung ginagawa mo, ano yung pagkakawala mo, ano yung imperfections mo, ano yung ginagawa ng pamilya natin. Di ba pa rin tayo? Ano man yung ugali, minsan sinasabi ng parents, magpasensya mo na yan, talagang na yan. So, talaga, talagang batin yung ugali na yan. Diba? Bisa mo kung ugali, bisa mo sa inyo. But, imagine niyo po, sino tatanong sa inyo? Pamilya niyo pa rin. Parents niyo pa rin. Isa example yun. And kung yung ganong culture, yung ganong bagay, i-apply natin sa church, sabi ba, magpasensyahan kayo, magpatawaran kayo, mag-unawahan kayo, magmahalan kayo. Kung yung mga bagay na yun mapapakita natin, simple lang din. Sabi ron, mapapakita ron namin pagkakaisa, ang unity. Hindi lang unity sa atin, unity din kay Lord. Kasi bakit? Yung pag-ibig, wala kang Lord, nilalagay sa puso natin. At yung pag-ibig nilalagay sa puso natin, binigyan natin. Kaya patalaan niyo po kung ano man po yung hinahanap natin, ano man po yung sinisip natin, yun yung iniisip natin. At kung ano man po yung iniisip nyo, at ano man po yung iniisip nyo, sorry po pala, ano man po yung dinedesire ng puso natin, inilipid natin, yun yung hahanapin natin. At kung ano man yung hinahanap natin, yun yung iniisipin natin. At kung ano man yung iniisip mo, dahil yung nasa desire mo, yung hahanap mo, yung iniisip mo, yun yung gagawin mo. At kung ano yung ginagawa mo, yun yung buhay mo. Kung talaga, hinahanap natin. So, kaya napakalaga lang po sa sabi, mahalaga ng kung ano magbago po, yung puso natin. Kasi pag nabago yung puso natin, nabago yung buhay natin, unti-unti yun. Unti-unti. May kita natin yung nakasama talaga natin sa Lord. Hindi ito po ako mag-try kung natin yung mga ito.
Dito po ako mag-end sa verse 15 to 17. And pwede mo tawagin po this version po. Colossians chapter 3, verse 15 to 17. Umabot passage. Diyan yung po sabi nito, pagalitin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kalubog ni Kristo. Pwede po galing kapayapaan in Lord. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Sabi na magpasalamat kayo lagi. 16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Yung word of God. Turuan ninyo at paalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayo umawag ng salmo, himno, at gawin ng spiritual na may pagpasalamat sa Diyos. Sabi nun, yung salita daw po ni Lord, ayaw daw po natin manatili sa puso natin. Kasi bakit? At turuan natin yung bawang sa paalahanan, magturuan na may buong karunungan, umawit ng spiritual. Sabi sa 17, at ano man ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niyo magpasalamat kayo sa Diyos. Bago pa tayo mag-enter, simple lang po. Awitan po natin si Lord. Kasi bakit? Kasi alam mo po, may ginagawa sa inyo si Lord. Alam mo po, talagang nakikinig tayo, talagang natawapan natin yung gusto natin, umikilos rin sa buhay natin. And alam ko po, na may beneficyo sa gusto natin. Alam ko po na may ginagawa siya sa atin. Simple lang po. Ano man po yun? Sinasabi sa ating Lord, sulit niya po. Ano yung ginawa mo sa Lord? Kung sa mga pag-aralan po natin, sinabi ni Lord, patawad ka. Sinabi ni Lord, isuko mo, patayin mo na yung pagiging makalaman natin, yung sarili natin. Hindi po Lord. Kasi ang mga pagbago sa atin, hindi kami. Ang mga pagbago sa atin, hindi rin kayo, hindi rin pagbago nyo. Mga pagbago sa atin si Lord. Kaya kailangan natin bukit sa lahat si Lord. Kailangan natin hanapin si Lord. Ay, diba?
natin sa buhay natin ng mga kasalanan, balikin sa atin kay Lord. Hindi po yung hihingin ko sa bawat sa akin. Alam niyo po, nakikilos sa kay Lord. Alam niyo po na yung buong sa kay si Lord. Ay, po natin. Lord, salamat sa araw na po. Salamat kayo sa pagkakaya. Salamat sa mga salita ko na namin yung natin. Lord, dalangin po namin na hindi lang po narinig. Hindi lang po ito pasok sa tayo namin. Kalimutan lang po namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, update namin sa buhay namin. Update namin, Panginoon. Bilis ka po, Panginoon, sa puso, sa isipan ng bawat isa. Yung mga pa namin, yung mga kasalanan, Panginoon, sexual sins, social sins, Panginoon, kagalit, kapuorgan, sama ng loob, kahalayan, mga lugar. Lord, sinusuko po namin sa inyong Panginoon. Ano man po yung mga pinakapo namin, kasalanan, pag-ulit po namin sa inyong Panginoon. Dalangin po namin ang pagpamagal. Dalangin po namin ang grasya ng Diyos. Lord, dalangin namin na ugasan po yung bawat sa amin, ang dalangin po. Bilisin po aming Panginoon. Makapadalin niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Turuan niyo po aming Panginoon na mabuhay ng aming kabanalan. May pagsunod sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin, ipakita namin yung pag-ibig na nagpupula po sa inyo. Yung kapatawaran na pinatanggap. Lord, po, Lord, yung bigay namin sa kapatiran po namin. Lord, kung meron po itong mga samaan ng loob, mga hinalakay, Panginoon, dalangin po namin yung kapatawaran. Kumilos na po sa puso ng bawat isa. Kumilos na po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kumain na namin kami, Lord, hindi namin sa kapatiran, sa pamilya namin, sa mag-anak namin, Panginoon, sa trabaho, sa eskwelahan, Panginoon. Lord, dalangin po namin yung kapatawaran. Paranas na po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kumilos na po, Panginoon, sa buhay namin. Mausap na, Panginoon. Maghahalas po, Panginoon. Lord, dalangin namin na kumilos ka po. Dahil namin, Panginoon, na mauna yung mga saktago, Panginoon, manatili sa mga buhay namin. Pagyamanin po ito, Panginoon, magamit namin, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Lord, dalangin namin sa lahat ng gagawin na makita na kami po nila ng palataya sa inyo. Makita, Panginoon, ng maluwalhatiran. Makita yung bagong buhay, Panginoon. Lord, alam po namin sa buhay na nagpinas sa amin. Sapagkat sinabi nito, Panginoon, ikaw po yung makikigas sa amin. Hindi kami magkasala. Ikaw po yung magiging sa amin, Panginoon. Kung kami Panginoon, sa inyong sarili. Ang malinis, walang tunis, walang balat, Panginoon. Ang may kabalalan at katwiran. Lord, ito po yung nilalalaman ko sa bawat isa. Lord, especially kung meron po sa amin dito, hindi pa napapatawad ang kanyang sarili sa mga nagawa ng mga kasalanan sa pagkakaling. Lahat namin yung forgiveness na po wala po sa inyo. Lord, kailangan namin ng bawat kapatiran, bawat may sakit, karamdaman, physical, spiritual, emotional, Panginoon. Kailangan namin ng kagalingan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Yung hiling, Panginoon. Lord, kailangan namin yung provision sa lahat na nagkakala. Kailangan po namin, Panginoon, sa ang pagpuspos sa kanya ng Espiritu, ang pagpuspos po, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Lord, kailangan namin dito kami nakalis sa Diyos na to, na wala kaming dala, na wala kaming baon, na wala kaming comfort, na nalilisin sa inyo, Panginoon. Kailangan po namin, Lord, ang pangunguna, pag-iisip ko, Panginoon, pag-ipon ng Panginoon, na nilalaman namin sa buhay ng bawat isa. Lord, pagpalahan po, lahat na nagkakala, nagkakabago, pagpalahan po ang buhay ng bawat kapatiran. At kailangan po namin sa ikaw, panguna, pag-amin, at wala, Lord, yung mataas, ang pagkakalas po namin. Lord, sa iyo namin sinabi na namin, pamulit ka at salamat. Marangal sa wala kayo ng pasa sa iyo. Lord, maraming salamat na po. At ako aming salamat sa mga sa mga pagkakalang mga Jesus. At pagod na rin ang pagkakalang namin.